Minasang konnichiwa at God bless you po sa inyong lahat. Ngayon po ang pag-aaralan natin kung paano makukuha ang verb te form. Sa grupo po ng mga verbs, unahin po uli natin ang group 3. Kapag sinabi pong group 3 ng verbs, ito po ay noun plus shimas. Yung shimas po, ang ibig sabihin niyan ay mag. Ang tinutukoy niya ay yung noun. Ngayon po, nakamag po siya kasi naka-present tense po ang ating formula. Ang mga noun po, ito ay ang mga sports or games, gatherings or events, at to do something. Lalagyan mo po sila ng mga shimas para po maikilos po natin ang mga ito. Ang dapat po nating tandaan kapag kukuha po tayo ng te form ng group 3, tanggalin ang formula, palitan ng te form. Ang mga formula natin, mas, masen, mashta, masen, deshta. Tatanggalin mo lang po sila. Pag natanggal mo po sila, palitan mo lang po ng te form, makukuha mo na po ang verb te form ng group 3. Ang importante lang po, kilala mo kung ano ang group 3, kung ano ang characteristic ng group 3 po. Malimit naman po sa ating mga exam, sa ating libro, mas K po ang nakabigay. Kunin na po natin ang te form ng ating group 3. Ang nakalagay po nating formula dito ay mas form. Pwede rin po siya sa masen, mashta, masen, deshta. Ang binigay lang po natin ay formula ng present affirmative. Tenesu shimas, magte-tennis. Napansin nyo naman po, nakatanggal lang po ang mas. Next po, mag-golf, gorofu shimas. Magsuswimming, soy e shimas. Ngayon po, tatanggalin nyo lang po yung mas form. Tapos po, yung matitira, isinulat po natin na dito. Tenesu shi, gorofu shi, soy e shi. Ang gagawin nyo lang po, magpa-plus lang po kayo ng te form. Napakadali lang po. Ang nangyari ngayon ay naging tenesu shite. Ibig sabihin, mag-tennis ka. Kapag po ang sentence mo ay naka-te form lang, pang-utos po yon. Tenesu shite, mag-tennis ka. Gorofu shite, mag-golf ka. Next po, soy e shite, mag-swimming ka. Nagiging command na po siya. At ito po ay gagamitin natin sa lesson 14 na sentence pattern. Nasa te form pa rin po tayo ng ating group 3. Basahin po natin. Magpa-party, pati shimas, mag-aaral, benkyo shimas, magpa-practice, renshu shimas. Naka-slash na po uli ang ating mga formula. Ang natira na lang po ay pati shi. Ito na po siya, pati shi. Next, benkyo shi, benkyo shi. Next po, renshu shi, renshu shi. Ang gagawin nyo lang po, plus te form lang po ulit tayo. Naging pati shite, ibig sabihin po mag-party. Or mag-party ka. Pati shite, mag-party ka. Next, benkyo shite or benkyo shite, ibig sabihin po mag-aral. Or mag-aral ka, inuutusan mo. Next, renshu shite ay mag-practice ka. Basahin po natin. Pati shite, mag-party ka. Benkyo shite, mag-aral ka. Renshu shite, mag-practice ka. Punta po tayo sa group 2 kung paano pong makukuha ang verb te form. Pero bago po tayo pumunta sa te form ng group 2, alalahanin pong muli natin ano po yung characteristic ng ating group 2. Papaanong makikilala na ang ating verb ay nakay group 2. Tandaan po natin, katabi ng mas form or formula, ito po yung mga formulas natin na masen, mashta at masen, deshta, ay dapat daw po e-line po ang kanilang katabi. Halimbawa po yung e katabi ng mas, yung te katabi ng mas, yung re, be, me, ne, se, ke, ge. Dapat po nandito po sila katabi ng mas or ng ating mga formulas.
Hindi lamang po E-line ang dapat natin tandaan. Meron din po tayong special ng Group 2 na nasa E-line. Halimbawa po, ukimas, urimas, imas, at iba pa. Ito pong matigas na tungki, katabi niya po ay mas. Ilan lamang po itong mga special na ito, na ibigay ko na po ito sa unang video po natin na verb group 1, group 2 at group 3. Kung hindi nyo po natatandaan, pakibalikan na lang po yung video para po makuha natin yung mga special. Ano po ang dapat nating tandaan pagdating po sa verb te form ng group 2? Tandaan po natin, tatanggalin lang po natin ang formula at palitan ng te form. Yung formula po natin ay mas, masen, mashta at masendeshta. Tanggalin mo lang po ito, palit lang po tayo nun. Malimit naman pong nakabigay sa ating exam at sa ating libro ay naka-mas form or mas K. Example na po tayo ng ating verb te form kay group 2. Sabi po kanina, tandaan lang daw po natin, tanggalin lang po ang formula at palitan ng te form. Kaya may guhit na po sila. Yung matutulog na nemas, ang natira ay ne. Ito po yung example natin sa malambot sa E-line. Ang kakain ay tabimas, ang natira ay tabe. At yung gigising, ukimas. Ito naman po ang example ng ating E-line, yung special. Ang natira ay oki. Next po, manunood ay mimas. Ang natira na lang ay mi. Yung mimas po, hindi lamang po manunood ang ibig sabihin po nito, may ibig sabihin pa rin po itong iba. Pwede pong tingnan mo or tumingin ka. Next po, lagay na natin yung ating te form. Sabi palitan lang. Okay. Ang nemas naging nete. Ibig sabihin, matulog ka. Or matulog. Next po, tabite. Kumain ka. Or kumain. Next, ukite. Ibig sabihin, gumising ka. Or gumising. Next, mite. Manood ka or manood. Pwede rin tingnan mo. Next po, basahin po uli natin. Nete, matulog ka. Tabite, kumain ka. Ukite, gumising ka. Mite, manood ka. Ngayon naman po, punta po tayo sa verb te form po ng group 1. Lagi po ang group 1 ang pinanguhuli natin dahil medyo marami po tayong dapat tandaan, lalong-lalo na po pagdating sa verb te form. Paano naman po natin makikilala na ang verb po natin ay group 1? Tandaan po natin, katabi ng mas ay E-line. Hindi lang po mas, pati po yung ibang formulas natin na masen, mashta at masendeshta. Katabi nila ay E-line. Yung pong group 2 natin, may E-line po tayo doon na special, kaya dapat po sa ulado nyo po yon para hindi nyo po madala kay group 1. Basahin po natin ang mga E-line na katabi ng mas form. Ito lang naman po ang mga E-line na katabi po ng mas form ni group 1. Ito pong I, ito pong chi, ito pong ri, mi, bi, ni, shi, ki, gi. Katabi po sila ng ating mas at ng ating ibang formula. Yun lang po ang ating tatandaan. Siyempre po, yung ating special sa group 2, tandaan din po natin katulad ng sinabi ko para hindi po siya mamix po dito kay group 1. Ano po ang dapat nating tandaan sa verb te form ng group 1? Tandaan po natin, tanggalin ang formula. Pagkatapos po, ang katabi ng formula, ang mga formula po natin ay mas, masen, mashta at masendeshta. Ibig sabihin po ay tanggalin na daw yon. Pagkatapos, ang katabi ng formula na i o kaya chi o kaya ri ay palitan ng chisaitsu at te. Tatanggalin po natin ito at papalitan po natin ito. Ang sunod po nating tatandaan, ang katabi ng formula na mi
o kaya bi o kaya ni ay papalitan po natin ng inde. Yung mi po ay katabi ng mas, yung bi ay katabi ng mas, yung ni ay katabi ng mas, o kaya kung anong formula, tatanggalin po natin yon, itong mga to, papalitan natin ng inde. Ang dapat pa po nating tandaan, ang katabi ng formula na shi ay palitan ng shite. Yung shi, katabi niya po yung formula, halimbawa yung mas, at kung ano pa mang formula. Tatanggalin nyo ito, itong shi, papalitan ng shite. Kung i-imagine niyo po, yung shi natin parang dinagdagan lang po ng te. Ang dapat pa po nating tandaan kay verb te form group 1, ang katabi ng formula na ki ay palitan ng ite. Yung ki, katabi niya po ay formula na mas or kung ano pa man tulad ng masen, mashta at masendeshta. Tatanggalin niyo po yung ki at papalitan natin ng ite. At tatandaan din po natin, ang katabi ng formula na gi ay papalitan ng ide. Yung gi, katabi niya rin po ulit yung formula at kung ano pa man po yun, tatanggalin natin si gi at papalitan po natin ng ide. At ang tatandaan pa rin po natin, ang verb te form group 1, may tinatawag po tayo ditong reigay. Reigay. Ibig sabihin, meron po tayong exception. Ito po ay ang verb natin na ikimas. Ibig sabihin ng ikimas ay pupunta. Kapag nakita nyo po si ikimas, ang kanyang pinaka-te form ay itte. Itte. Example na po tayo sa pagkuha po ng verb te form ng group 1. Sabi kanina na dapat nating tandaan yung ichiri, tatanggalin natin at papalitan natin ng chisaitsu at te. Meron po akong example po dito. Yung bibili ay kaimas, nandito po yung i. Yung machimas na maghihintay, ito po yung chi. Yung torimas na kukuha ng picture, andito po yung ri. Ngayon po sabi dito, tanggalin daw yon. Kaya nilagyan ko na po ng guhit yung i at yung chi at yung ri. Tatanggalin daw po kasi. Ngayon, ang una nating gagawin, kunin natin yung hindi naman kasamang tatanggalin. Yung ka, yung ma, at yung to. Pagkatapos po niyan, ang gagawin natin, papalitan natin yung tinanggal natin nito. Ibig sabihin, magpapare-pareho po yung ipapalit natin. Chisaitsu, te. Chisaitsu, te. Chisaitsu, te. Basahin po natin ang kinalabasan, katte. Ibig sabihin, nagutos ka na, bumili ka. Next, matte, maghintay. Or maghintay ka. Next, tote, kumuha ka. Or kumuha ka ng picture. Basahin po natin, kate, bumili ka. Mate, maghintay ka. Tote, kumuha ka or kumuha ka ng picture. Next po natin na example, yung ating dapat tandaan pa rin po. Kapag po nakakita tayo ng mi, bi, ni, tatanggalin daw po natin at papalitan natin ng inde. Na example po ako dito. Yung numimas, na dito po yung mi, ibig sabihin ay iinom. Asubimas, ibig sabihin mamamasyal, nandito po yung bi. Shinimas, mamamatay, nandito ang ni. Pasensya na kayo dahil nag-iisa lang po ito na ni na nasa group 1. Kaya wala akong choice kung hindi gamitin ang example na ito. Ngayon po, ang sabi tanggalin. Lagyan natin ng guhit. Ginuhitan natin yung mi, yung bi, at yung ni. Pagkatapos, isulat natin yung hindi naman tatanggalin. No, ito naman ay aso. Tapos ito naman ay she. Pagkatapos, ilalagay na natin yung inde.
palitan natin. Sa madaling salita ulit, pare-pareho yung ating ipapalit. Hindi lang po. Basahin po natin. Nonde. Ang ibig sabihin po ng nonde, uminom ka. Next po, asonde, mamasyal ka. Next, shinde, mamatay ka. Basahin po natin ulit. Nonde, uminom ka. Asunde, mamasyal ka. Shinde, mamatay ka. Napakadali lang po niyang gawin. Ang importante lang po, kilala niyo yung group 1 at alam niyo po kung ano yung ipapalit po ninyo. Next po, ang tatanggalin naman po natin ngayon ay yung shi. Papalitan po natin ng shite. Tulad ng sinabi ko kanina, para pong nag-plus T form ka lang. Ngayon po, punta na po tayo dito sa ating example. Magpapahiram kashimas. Nandito po si shi. At yung hanashimas, nandito yung shi. Ngayon po, ang gagawin natin, tatanggalin natin ito. Pagkatapos po, isulat po natin yung hindi kasamang tatanggalin. Yung ka at yung dito ay hana. Tapos, sulat na po natin yung ipapalit. Shite, shite. Basahin po natin. Kashte, ibig sabihin, magpahiram ka or pahiram. Kapag manghihiram po kayo, pwede nyo sabihin kashte. Next po, hanashte, ibig sabihin, magsalita ka. Ngayon po, punta po ako dito kay mass form. Baka po kasi mapagkamalan nyo na group 3 po ito kasi mayroon kang makikitang shimas. Ang group 3 po kasi natin, noun plus shimas. Kaya lang po, yung noun natin ay yung ating mga sports, games, gatherings, events, at to do something. Kaya makikita nyo yung unahan niya rito ay hindi naman po kasama sa noun. Yung ka, hindi naman po siya sports or kung ano pa man sa noun. At yung hana, hindi rin naman po. Kaya po, pag nakakita kayo ng shimas, huwag nyo po kaagad iisipin na siya ay group 3. Kikilalanin nyo po muna. Ang sunod po natin na tatanggalin ay yung ki. Papalitan po natin ng ite. May example po tayo dito yung magtatrabaho, hatarakimas. Andito po yung ki. At kikimas, ito po yung ki. Kung may ki pa po rito, huwag nyo na pong pakialaman kasi ang sabi lang naman po yung katabi ng mass form. Sulat po natin ang ating matitirang hindi tatanggalin, hatara. Ha-ta-ra. Next po, yung nag-iisang ki na lang po. Ulitin ko po, kahit po dalawang ki, hindi po madadamay ito kasi yung isang ki lamang po ang katabi ng mass form yung tatanggalin. Pagkatapos po, ilagay na po natin yung ipapalit. Wala nang ano. Ito po yung ipinalit natin. Ito rin po. Basahin po natin. Hataraite. Hataraite. Ibig sabihin, magtrabaho. Or magtrabaho ka. Nilalagyan ko ng close parenthesis yung ka kasi depende po yan kung paano po kayo mag-utos. Next po, yung keite. Ibig sabihin, makinig ka. Pwede kasi magsabi tayo ng makinig. Nag-uutos din po kasi tayo ng ganon. Basahin po natin uli. Hataraite, magtrabaho ka. Keite, makinig ka. Ang sunod po natin na tatanggalin ay gi. Papalitan po natin ng ide. Ide. May example po tayo rito na magmamadali. Ibig sabihin po nun ay isogimas. Andito po yung gi. Nilagyan ko na po ng guhit. Next po, oyogimas. Lalangoy or magsuswimming. Nilagyan ko na po ng guhit yung ating gi. Isulat po natin yung ating mga hindi tatanggalin. Iso. Dito po ay
o, yo. Pagkatapos po, ilagay po natin yung ide. Ide. Ang ibig sabihin po ng isoide ay magmadali or magmadali ka. Ang uyoide, mag-swimming or mag-swimming ka or lumangoy ka. Basahin po natin. Isoide, magmadali ka. Uyoide, lumangoy ka or mag-swimming ka. Sa pagkuha po ng verb group 1, meron po kaming kanta po dito para po mas madali po siyang matandaan. Basahin po muna natin. Yung ichiri, tanggal, papalitan ng chisaitsu ate. Mibini, tanggal, palit inde. Shi, tanggal, palit shite. Ki, tanggal, palit ite. Gi, tanggal, palit ide. May sinama po ditong group 3 para mamaya yung kanta natin ay makumpleto po. Yung shimas, shite, kimas, kite. Tapos po itong ikimas, ito yung regay natin sa group 1 kanina, magiging ite. Kapag nakita nyo po ang ikimas, matik, ite. Huwag nyo na po uling pansinin ang boses ko. Kantahin po natin. Bago po natin kantahin, dapat po ma-memorize natin to. Ichirite. Ichirite. Next po, mibininde. Mibininde. Ulitin po natin. Ichirite, mibininde. Pagdating dito, medyo mabilis ng konti. Shishite, kiite, gide. Shishite, kiite, gide. Next po, dito sa group 3, shimashite, kimaskite. Shimashite, kimaskite. At yung regay natin ay ikimas ite. Ikimas ite. Kantahin na po natin. Ichirite, mibininde, shishite, kite, gide. Shimashite, kimaskite, ikimas ite. Ulitin po natin. Ichirite, mibininde, shishite, kite, gide. Shimashite, kimaskite, ikimas ite.